Sa oras na ito, hindi pa rin maintindihan ni Zhang Yi na ibinigay sa kanya ni Hao Tu ang puppet para lang gamitin sa oras na ito. Ngunit hindi siya nagmamadali dahil ang mga bagay ay hindi pa umabot sa isang hindi makontrol na sitwasyon. Higit pa rito, hindi siya naglakas loob na gamitin ang mga bagay na ibinigay sa kanya ni Hao Tu. Ngunit ang kasalukuyang problema ay kung paano patayin ang halimaw na ito na may power index na 20,000 puntos. Hindi ito kayang patayin ng kapangyarihan ni Zhang Yi ngayon. Ang pinakamalakas na killing move, ang Halberd of Destruction, ay hindi kayang patayin ang King Insect sa loob ng ilang segundo at mabilis itong magbabago. Pagkatapos ay magagawa lamang ito sa pamamagitan ng pag-asa sa espesyal na kakayahan ni Li Changgong na ako ay kalooban ng Diyos at binabaliwala ang lahat ng depensa. Sinulyapan ni Zhang Yi si Li Changgong sa hindi kalayuan at nagsimulang lihim na isipin kung paano siya makakagawa ng angkop na pagkakataon para sa. Sa oras na ito, biglang gumalaw ang alupihan sa lupa. Galit itong umungol at ang matinis na sigaw ay nagpasakit sa eardrum ng mga tao. Kaagad pagkatapos, ang kristal na istruktura sa ulo nito ay nagsimulang maglabas ng isang malaking bilang ng mga malalakas na sinag at nagsimulang bumaril sa paligid ng walang pinipili. Ang hakbang na ito ay pinilit sina Han Shanzuo at Zhong Yu na magkasunod. Pinalakas ni Zhong Yu ang protective shield para sa lahat, at binuksan din ni Zhang Yi ang dimensional na pinto para harangan ang lahat. Hayaan ang King Insekto na gumawa ng kaguluhan sa paligid ng walang pinipili. Ang mga solidong bloke ng lupa sa ibaba ng 1,000,000 metro ay hindi ganoon kadaling sirain, ngunit para sa King Insect. Ang mga rock formation na ito at ang Yuanshi veins na nakapaloob sa mga ito ay kasing babasagin ng mga tambak ng buhangin. Ang mga sinag ng laser ay mabilis na tumagos sa buong kuweba, tulad ng isang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Ang mga pormasyon ng bato sa itaas ng ulo ay nagsimulang sirain muna, at ang malalaki at maayos na mga bato ay nahulog tulad ng mga meteorite. Ang bawat piraso ay kasing laki ng isang bahay. Nang makita ang eksenang ito, agad na naunawaan ni Zhong Yu ang gustong gawin ni Haring Chong. Hindi gusto nitong sirain ang kuwebang ito. Binuksan ni Zhang Yi ang alien space at tinipon ang lahat ng nahulog na bato sa alien space. Lihim siyang natuwa na mayroong maraming Yuanshi mineral veins na nahalo. Ang operasyon ng King Insect ay talagang nagligtas sa kanya ng maraming pagsisikap, kaya maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na pagyamanin ang kanyang sarili. Sinabi ni Zhong Yu sa lahat, sinira nito ang lugar na ito at nawala ang ating kinatatayuan. Hindi natin maaaring ipagpatuloy itong sirain ng ganito. Kapag ang malaking kuwebang ito ay ganap na nawasak, ang King Insekto ay maaaring umasa sa sarili nitong kalikasan at malakas na depensa upang maglakbay sa ilalim ng lupa ng walang anumang impluensya. Ngunit ang mga aksyon ng mga tao sa kanluran ay lubos na paghihigpitan. Ang paglipat na ito ng King Insect ay maaaring mukhang walang ingat, ngunit ito ay talagang napakatalino. Nang makita na ang pag-atake ay hindi maaaring magdulot ng malaking pinsala kay Zhang Yi at sa iba pa, maaaring magbago ang isip ni Haring Chong at samantalahin ang geographical na lokasyon. Hindi na tayo makapaghintay pa. Kailangan nating lutasin ito sa lalong madaling panahon. Kinuyom ni Li Changgong ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses. Si Zhong Yu at ang iba ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Madaling sabihin, pero ang tanong paano pumatay? Ibinaba ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Kung dapat o hindi ang sinumpaang manika ni Hao Tu ay talagang. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan siyang nagsalita. May paraan. Anong magagawa ko? Sabihin mo dali. Napatingin silang tatlo kay Zhang Yi. Ang mga nakapalibot na kuweba ay mabilis na gumuho na nag-iwan sa kanila ng kaunting oras. Kung hindi maalis ang King Insect sa lalong madaling panahon, wala silang magagawa kundi ang tumakas mula rito, at tuluyang mabibigo ang operasyon. Sa oras na yon, natatakot ako na kailangan ko talagang gamitin ang Death of Love para tuluyang pasabugin ang lugar na ito. Tumingin si Zhang Yi kay Li Changgong, nakatatapos lang ng pagdurugo sa di kalayuan. Ayon sa orihinal na plano, sina Luya at Zhen Yuanzi ang may pananagutan sa pagpigil sa King Insect head-on. Pagkatapos ay tutulungan ko si Li Changgong na tapusin ang pagsalakay. Naputol na ang kaliwang braso ni Li Changgong, ngunit nandoon pa rin ang kanang kamay niya at kaya pa niyang humawak ng espada. Matapos marinig ang mungkahi ni Zhang Yi, mukhang nag-aalangan si Li Changgong. Walang paraan para makalapit siya ng tahimik sa King Insect.
Kahit na ang 6 na kaharian ng distansya ay makakamit ang epekto ng teleportasyon, siya ay matutuklasan pa rin ng King Insect. Nang mga panahong iyon, nanganganib pa siyang mapatay. Anong gusto mong gawin? Kung kaya mo siyang pigilin saglit, kakayanin ko. Itinaas ni Zhong Yu ang kanyang mga braso, at 2 malalaking supernatural na kalasag ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa pagbangga ng kanyang mga braso, nagsanib ang malalaking kalasag sa isa, na humaharang sa lahat. Sinabi ni Zhang Yi, si Gao Chen ay hindi makalapit ng tahimik, ngunit magagawa niya ito kung makikipagtulungan siya sa aking kakayahan. Ito ay may layong 10 kilometro, at bigla niya itong nilapitan at pinatay mula sa malayong ay. Hindi ito dapat malaman ng lalaki. Tiningnan ni Li Changgong si Zhang Yi na may malamig na mga mata, iisa lang ang braso ko, kaya mababa ang tsansa ng tabumpay. Kailangan mong kumilos kasama ko. Napaawang ang mga labi ni Zhang Yi na may haplos ng panunuya, takot na takot ka ba sa kamatayan? Huwag kang mag-alala, nandyan ako para takpan ka. Itinaas niya ang 2 puting kuwago sa kanyang mga kamay. Ang lakas ng pag-atake ng Halberd of Destruction ay halata sa lahat, at alam din ng King Insect ang kapangyarihan nito. Sabay-sabay na kumilos si Zhang Yi at 3 iba pa sa 3 direksyon upang maakit ang atensyon ng King Insekto. Ito ay lilikha ng isang magandang pagkakataon para kay Li Changgong na gumawa ng palihim na pag-atake. Pagkatapos ng talakayan ng una si Zhong Yu, sumambulat siya gamit ang pinakamalakas na kapangyarihan at tumakbo patungo sa King Insect ng direkta. Makapangyarihang mga kakayahan ang nakabalot sa kanya na may nagbabanta sa. Siyempre, ang aura na ito ay nilayon upang maakit ang atensyon ng hari, at sigurado, pinilit ng malakas na puwersa ang hari na tumuon sa kanya. Ibinuka ng King Insect ang napakalaking bibig nito, at isang alon ng nakakapasong init ang bumulwak mula sa bibig nito, patungo sa Zhong Yu. Hindi gumagalaw na parang bundok. Pinagdikit ni Zhong Yu ang kanyang mga braso, at isang malaking dilaw na supernatural na kalasag ang nabuo sa kanyang harapan na parang bundok. Boom! Marahas na nabangga niyan lang ang supernatural na kalasag, at bumagsak ang mga paa ni Zhong Yu sa lupa, ngunit hindi siya umatras kahit kalahating hakbang. Gawin mo! Pinagsama ni Zhang Yi ang kanyang 2 sibat, at isang malaking void halo ang lumitaw sa kanyang likuran. Tulad ng solar eclipse, lumitaw ang malakas na void power. Kasama ang kanyang 2 sibat, pinaputok niya ang isang walang laman na halberd na naglalaman ng aura ng pagkawasak. Quack! Quack! Pina-vibrate ni Han Shanzuo ang kanyang mga pakpak at nag-spray ng alon ng mga pulang demonyong uwak mula sa kanyang bibig. Ang pulang sinag ng liwanag, na nababalot ng nakakatakot na kapangyarihan na maaaring tumagos sa bundok, ay agad na dumating sa King Insect mula sa ibang direksyon. Ang 3 tao ay sumalakay mula sa 3 direksyon. Maging ang King Insect ay kailangang harapin ang malakas na pressure na ito ng may pag-ingat. Pinulot nito ang kanyang katawan, ang matigas nitong carapace ay gumawa ng isang metal na tunog kapag ito ay humipo, at ang kristal na istruktura sa ulo nito ay naglabas ng malakas na enerhiya upang labanan si Zhang Yi at ang iba pa. Sa sandaling ito, tumingin si Zhang Yi kay Li Changgong sa tabi niya. Pumunta ka! Bumukas ang dimensional na pinto sa kanyang harapan, at pumasok si Li Changgong nang walang pag-aalinlangan. Ang 2 dimensyong gate ay maaaring sumasaklaw sa layo na 3 kilometro, at ang 6 realms ni Li Changgong ay maaaring umabot ng 1 kilometro. Ang distansya na 4,000 metro ay hindi umiiral sa isang iglap. Maging ang King Insect ay nahuhuli sa pamamagitan ng ultra-long range na paraan ng pag-atake na ito. Nakatuon ito sa paglaban sa magkasanib na pag-atake ni Zhang Yi at ng iba pa, ngunit sa oras na ito, napatay na ito ni Li Changgong. Ang manipis at makapangyarihang kanang kamay ay kinuyom ng mahigpit ang mahabang kutsilyo. Ang mga mata ni Li Changgong ay kumulo na may layuning pumatay, at itinutok niya ang kaibuturan ng likod ng King Insekto at nilaslas ng kutsilyo. Ang hugis kalahating buwan na sword light ay kumislap sa kalahating katawan nito sa isang iglap. Tumawa. Isang pahalang na linya ang lumitaw sa baywang at tiyan ng King Insect. Kahit na ito ay isang katawan na gawa sa bakal at bakal na buto, ito ay parang wala pa rin sa harap ng kakayahang ganap na huwag pansinin ang depensa. Ang malaking katawan ay naputol sa baywang, at ang mga mata ni Li Changgong ay puno ng kagalakan. Hindi ko na palalampasin ito sa pagkakataong ito. Mariin niyang tinitigan ang baywang at tiyan ng King Insect, kung saan naroon ang pinagmulan ng isang super alien beast na may power index na hanggang 20,000 points.
Nagpasya siya na kung gusto niyang lumaban, ipaglaban natin ito. Ngunit sa sandaling ito, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhang Yi, at ang kanyang boses ay umabot sa kanyang mga tainga. Hindi pa patay. Saglit na natigilan si Li Qianggong, at pagkatapos ay nakita niya ang katawan na nahati sa dalawang bahagi, at ang mga laman at dugo ay mabilis na namilipit mula sa bali. Poof! Poof! Mabilis na tumubo ang malalaking kumpol ng sariwang laman at dugo mula sa bali. Ang king insect na dapat ay patay na talaga ay naging dalawang ulo matapos maputol sa dalawa. Natigilan si Li Qianggong nang makita niya ang eksenang ito. Bago pa makarecover ang king insect, pinili niyang umatras. Si Zhang Yi at ang iba ay mataimtim ding tumingin sa king insect. Hindi alam ni Zhang Yi ang nangyari. Ang suntok ni Li Qianggong ay malinaw na tumama sa theoretical core position. Ngunit ang king insekto ay hindi namatay, ngunit nahati sa dalawang ulo. Maaaring sabihin na ang lokasyon ng core ng isang individual pagkatapos ng mutation ay hindi palaging pareho. Split, masasabi bang higit sa isang core ito? Ang pagsubaybay ni Zhang Yi sa lahat ng bagay ay mamamasid lamang sa kinabukasan ng king insect makalipas ang 2 segundo at hindi malaman kung ano ang kakayahan ng king insect. At sa paggawa nito, nagkaroon din siya ng problema. Napakahirap na kasing pumatay ng isang king insect. Matatalo kaya nilang dalawa ang isa't isa. Ang hirap talagang pumatay. Sinabi ito ni Zhang Yi. Mabilis na kumislap sa ere si Li Qianggong ng ilang beses at nakarating sa hindi kalayuan sa Zhang Yi. Kagulo, 2 beses pa. Mabisa ang mga paraan ng pag-atake natin. Wala itong paraan para ipagtanggol laban sa ganitong uri ng sorpresang pag-atake. Mapapatay natin ito. Sumimangot si Zhang Yi at sinabing, ito ay gumagana sa unang pagkakataon, ngunit maaaring hindi na ito gagana sa susunod. At saka, alin ang pangunahing katawan? O pareho? Gayunpaman, si Li Qianggong at ang iba pa ay nakadama ng lubos na tiwala sa oras na ito. At least, mapapatunayan na mabisa ang kanilang. Kahit na ang king insects ay sapat na malakas, nasa kanila pa rin ang nangungunang alien mula sa Huaxu Kingdom sa kanluran. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang tao ay hindi isang-isa panandang pandagdag isa na relasyon. Ito ay isang-isa na relasyon. Well, biro lang. Magkaiba sila ng kakayahan, at kapag pinagsama-sama, kaya nilang bumawi sa mga pagkukulang ng isa't isa. Kahit nakaharap ang isang super monster tulad ng king insect na may power index na humigit kumulang 20,000 points, may kakayahan pa rin silang lumaban. Hanggat nahanap mo ang mga pagkukulang ng king insekto, hindi ka malayo sa tagumpay. Ngunit sa oras na ito, ang king insekto na naputol sa 2 bahagi ay naging galit na galit. Ang hindi masisira nitong katawan at malakas na kakayahan sa pagbabagong buhay na ginagawang halos imposibleng mamatay ay nakatagpo din ng mga likas na kaaway ngayon. Ang krisis ng kamatayan ay nagpapalabas na may mas malakas na layuning pumatay. Tumili. Matapos maghiwalay, ang 2 king uod ay nagpakawala ng matinis na hiyaw, at ang katawan ng isa sa mga king worm ay kumikislot ng kakaiba. Agad na napunta rito ang atensyon ni Zhang Yi. Kaagad, nagbago ang ekspresyon ni Zhang Yi at sumigaw siya sa malalim na boses, hindi, ipikit mo ang iyong mga mata. Sa sandaling matapos siyang magsalita, agad na inutusan ni Zhang Yi ang intelligent system ng combat uniform na harangan ang mga panlabas na pinagmumulan ng liwanag. Masyadong maikli ang oras at ang 3 pang tao ay walang oras na mag-react. At sa sandaling ito, ang balat ng kakaibang kumikislap na king insect ay nahulog at nagpatong-patong na parang isang Sharpay. Mula sa nakasalansan na makapal na balat, biglang bumukas ang 12 malalaki at mabangis na purple pupils. Ang malalaking eyeballs ay mabilis na umikot, at isang mapanlinlang na lilang liwanag ang namukadkad mula sa mahigit 12 mga mag-aaral na sumasakop sa buong underground na pugad sa isang iglap lamang. Bagamat binalaan siya ni Zhang Yi, ano kaya mabilis na reaksyon ng mga tao? Hindi pa rin alam ni Zhong Yu at ng iba pa kung ano ang nangyayari. Kahit na subconsciously nila gustong harangan ang ilaw na pinagmulan, hindi pa rin sila makapag-react ng mabilis. May gagawin sana si Han Shanzuo, nang biglang lumaki na parang lobo ang katawan ng king insect sa kanyang harapan. Ang nakakatakot na katawan na orihinal na 500 metro ang haba ay lumaki ng saluhin ng hangin ang hangin at ito ay tumaas ng pataas. 1,000 metro, 2,000 metro.
Umabot ang ulo nito sa tuktok ng kuweba sa ilalim ng lupa at kinailangan pang ibaba ang ulo dahil lampas sa taas ng kuweba ang haba ng katawan nito. Ibinuka ni Han Shanzuo ang kanyang bibig at nanlamig ang kanyang katawan dahil sa takot sa eksenang nasa harapan niya. Ang king insect sa harap niya ay mas malaki kaysa sa mga bundok. Maging ang pagkakatawang tao niya ng disaster crow ay kasing liit ng lamok sa kanyang harapan. Ibinaba ng king insect ang kanyang ulo at tumingin kay Han Shanzuo at ang kanyang malaking parang bundok na ulo ay dahan-dahang dumikit sa kanya. Biglang naramdaman ni Han Shanzuo na hindi makagalaw ang kanyang katawan. Ito ay isang reaksyon sa pagharap sa isang makapangyarihang pag-iral na hindi niya kailanman matatalo. Sinabi niya sa kanyang sarili sa kanyang puso na ang pagtutol ay walang kabuluhan at mas mabuting ialay ang kanyang buhay sa makapangyarihang pag-iral na ito. Sina Han Shanzuo, Li Changgong, at Zhong Yu ay nababalot ng malamig na pawis. Hindi nila inaasahan na napakalaki ng agwat sa pagitan nila at ng king insekto. Iyon ay isang pag-iral na ganap na hindi magagapi. Huwag hayaang magkaroon ng anumang pag-iisip ng pagtutol sa kanilang isipan. Ngunit sa sandaling ito, isang kakaiba at malupit na tunog ang biglang tumunog sa kanilang mga tainga na tumutusok sa kanilang mga utak na parang tibok ng pukyutan. Ang sakit, pagkahilo, at iba pang mga sensasyon ay halos gusto nilang sumuka sa lugar. At ang malakas na nakakapukaw na pakiramdam na ito ay parang isang malaking kamay na nilulukot ang lahat ng mga eksena sa harap mo. Halos isuka ni Han Shanzuo ang lahat ng pagkain na kinain niya sa umaga, ngunit kitang-kita niya ang lahat sa kanyang harapan. Nasaan ang giant earth centipedes na kasing laki ng bundok? Malinaw na ang mabangis na mga mata ng clone ng alupihan ang lumabas mula sa kulubot na laman na naglabas ng kakaiba at nakakatuwang lilang liwanag na naging dahilan upang sila ay mag-hallucinate. Wake up! Ilusyon lang. Umalinggaw sa tenga nilang tatlo ang panunumbat ni Zhang Yi. Nauna na niyang pinutol ang liwanag mula sa labas ng mundo kaya hindi siya inatake. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng mga kakayahan na nakabatay sa oras, dahil maaari mong asahan ang mga pagkakataon ng kalaban. Ang prinsipyo ng ilusyon ay hindi mahirap maunawaan. Nagbibigay ito ng maling impormasyon sa utak sa pamamagitan ng pag-apekto sa limang pandama ng mga tao. Ang clone ng Earth Centipede ay nagtataglay ng kakayahang ito ng group hypnosis sa pamamagitan ng liwanag. Bagamat makapangyarihan ang ilusyon, maaari itong masira hanggat nakikita ang paraan ng paghahagis nito. Hindi nabigo si Zhang Yi at naghanda siya ng paraan para harapin ang ilusyon, na pasiglahin ang utak ng mas matindi, na parang nakikipaglaban sa apoy gamit ang apoy. Nang mga channel ng koponan ng mga kanluranin ay bukas lahat, at kailangan lang nilang gumamit ng mga sound wave upang pasiglahin ang kanilang mga utak. Sa pagkakataong ito ay natauhan ang tatlong tao, na pawis na pawis. Talagang nakakatakot ang kakayahan ng 20,000 point alien beast. Kung wala pa si Zhang Yi ngayon, at narito ang iba pang mga puting kalesa na alien, natatakot akong lahat sila ay nasa panganib. Ang lilang liwanag na may hallucinogenic na kapangyarihan ay inilabas mula sa katawan ng king insekto, at ang buong kuweba ay napuno ng nakakasukang kulay na lila. Kahit na ang ilusyon ay naalis, ang makita ang liwanag na ito ay nakahihilo pa rin. Alam ni Zhong Yu at ng tatlo na kung magpapatuloy sila sa ganito, maapektuhan pa rin sila ng ilusyon ng king insect, kaya't ang tatlo ay tiyak na pinutol ang liwanag mula sa labas ng mundo. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang kanilang pagiging epektibo sa labanan ay lubhang humihina kung sila ay mawalan ng paningin. Zhen Yuanzi, kung hindi iyon gagana, tumakas muna tayo. Hindi natin kayang harapin ang bagay na ito. Malakas na sigaw ni Han Shanzuo. Hindi sila Zatoichi, kaya ano ang gagawin nila ngayon tulad ng mga bulag? Solemn at nakakatakot ang ekspresyon ni Zhong Yu. Kung siya ay sumuko, magagawa lamang niyang palayain ang Diyos ng kamatayan ng pag-ibig at ganap na sirain ang lugar na ito. Kahit na ang king insekto na may power index na 20,000 puntos ay hindi makatiis sa kabagsikan ng pinakamakapangyarihang sandata ng sangkatauhan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan kung ang kamatayan ng pag-ibig ay ilalabas sa misteryosong lugar na ito, at ang kontaminadong lugar ay magiging ganap na pinaghihigpitang lugar, at ang mga ugat ng Yuanxi sa ilalim ng lupa ay iwanan din. Hindi naman masama. Sa sandaling ito, ang boses ni Zhang Yi ay narinig sa tenga nilang tatlo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ng lalaking iyon. Ang suntok kanina ay humina din ang kanyang aura.
Labis na nagulat si Zhong Yu at ang tatlo pa. Nagtanong si Li Changgong, bakit ka humahatol? Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhang Yi. Dahil ang kasalukuyang pag-atake nito ay hindi kasing lakas ng dati. Nararamdaman nilang tatlo na hindi huminto ang pag-atake ng King Insect, at lahat sila ay nagpapaputok ng energy cannon para salakayin silang tatlo. Gayunpaman, ang pag-atake ay hindi nakalapit at nawala sa kalagitnaan ng hangin. Walang duda na naharang ito ng paggamit ni Zhang Yi kay Shenluo Wanxiang. Ikaw nakikita mo ba ito sa aksyon? Sinabi ni Zhang Yi, hindi ko nakikita ang kasalukuyan, ngunit nakikita ko ang hinaharap. Bumangon ang pag-asa sa puso ni Zhong Yu at ng iba pa. Okay then, you can direct us kung ano ang gagawin namin. Hindi napigilan ni Li Changgong ang buntong hininga sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang isipin kung ano kaya ang magiging resulta kung hindi sila ni Zhang Yi ay nag-aaway hanggang kamatayan noong araw na yon, ngunit nag-aaway hanggang kamatayan. Bagamat ang kanyang mga superpower ay may ganap na kapangyarihan sa pag-atake, nagpakita si Zhang Yi ng mas malawak na lakas sa labanan ngayon laban sa King Insect. Sinabi ni Zhang Yi, okay, iyon na. Zhen Yuanzi, Luya, dapat tumigil na kayong dalawa ngayon at gamitin ang lahat ng paraan para mapigilan siya. Hahanap ako ng mga pagkakataon at gagawa ako ng mga pagkakataon para kay Gao Chen. Wala kang dapat isipin, Gao Chen. Kapag hiniling kong kumilos ka, ikaw ang unang gagawa ng aksyon. Tandaan mo, kung gusto mong manalo ngayon, wala kang pag-aalinlangan. Dapat 100% kang magtiwala sa akin. Agad na sinabi ni Zhong Yu, okay. Han Shanzuo, matanda, walang mali sa'yo. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Li Changgong, tumango rin siya. Kung gayon ay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa'yo. Zhang Yi, dapat kang mag-ingat at huwag maging walang ingat. Huwag kang mag-alala. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Nakikita niya ang trajectory sa paligid niya. Sa loob ng 2 segundo, malinaw niyang naintindihan ang daloy ng lahat. Sa oras na ito, ang lakas ng pag-atake ng King Insect, na nahati sa dalawa, ay talagang mas mahina kaysa dati. May matapang na hula si Zhang Yi sa kanyang isipan. Ang King Insect ay may 2 core. Kaya pagkatapos mahati sa dalawa, ang 2 katawan nito ay isang katawan, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay humina na rin. Mukhang hindi ganoon kahirap harangin ang pag-atake nito gamit ang malawak na hanay ng mga bagay ni Zhang Yi. Sa makatuwid, hindi nagmamadali si Zhang Yi na hayaang kumilos sina Zhong Yu at Han Shanzuo. Una niyang nakipag-ugnayan ang mga tao sa shadow space ni Jingwei. Xin, nandyan ka ba? Siyempre, lahat ng tao sa shadow space ay binibigyang pansin ang kapanapanabik na labanang ito, at labis din silang kinakabahan sa loob. Nang marinig ang boses ni Zhang Yi, agad na sinabi ni Yang Xingxin at Zhu Qier, nandito na tayo. Kailangan mo ba ng tulong? Sinabi ni Zhang Yi, walang mata ang taong ito. Masasabi mo ba kung paano ito umaasa sa pagkakita sa amin? Ang encyclopedia na si Yang Xingxin ang nagbigay ng sagot. Bagaman imposibleng matukoy ang mga species nito, dahil ito ay isang nilalang sa ilalim ng lupa, mayroon lamang mga sumusunod na paraan upang makilala ang mga bagay. Ang isa ay ang paggamit ng mga sound wave na parang paniki. Pangalawa, sila ay mga photoreceptor cell, at ang balat ay maaaring makatanggap ng mga ilaw na pinagmumulan, ngunit ito ay karaniwang isang paraan ng pagkakakilanlan para sa mababang antas ng mga organismo. Pangatlo, tunog. Kiksi, ang bango. Sinuri ni Yang Xingxin ang bawat item at ibinigay kay Zhang Yi ang kanyang opinyon. Ang King Insect ay isa ng advanced na nilalang na may mataas na katalinuhan. Kung titignan mula sa paraan ng pakikipaglaban nito, malamang na makikilala ito sa pamamagitan ng acoustic feedback at tunog. Sinabi ni Zhang Yi, hindi natin tayo basta-basta mabulad. Mahinahong nakipag-usap si Zhang Yi kay Xingxin at iba pa habang nag-iisang humaharang sa pag-atake ng King Insekto. Libu-libong dimensional na gate sa universo ang bumuo ng malaking hadlang, patong-patong na humaharang kay Zhang Yi at sa iba pa. Ang pag-atake ng King Insect sa oras na ito ay napakahirap sirain ang isang pinto. Agad na sumagot si Yang Xingxin, ito ay simple. Mayroon akong sound wave emitting device dito. Kailangan ko lang tuklasin kung ang King Insect ay naglalabas ng sound wave, at pagkatapos ay matutukoy ko ang interference band batay dito upang maapektuhan ang paghatol nito. Sinabi ni Zhang Yi, okay, bibili ako ng oras, simulan mo na. Tulad ng para sa tunog, ito ay mas madaling hawakan.
Unang hiniling ni Zhang Yi kay Zhong Yu at sa iba pa na ihiwalay ang tunog mula sa labas ng mundo, at pagkatapos ay i-on ang loudspeaker device ng combat uniforms para magpatugtog ng mga ingay ng maraming decibel frequency sa labas ng mundo. Gaya ng inaasahan, ang ingay na pag-atake ay naging sanhi ng pagkabalisa ng King Insekto. Nagpakawala ito ng bitak na sigaw at nag-spray ng high-energy particle rays mula sa bibig nito at sumugod patungo sa mga tao ni Zhang Yixi. Parang hindi nito nakikilala ang aming lokasyon sa pamamagitan ng tunog. Nakuha ni Zhang Yi ang gusto niyang resulta. I-click ang isang dimensional na pinto ang sinira ng King Insect at dose-dosenang mga dimensional na pinto ang agad na tumayo sa harap ni Zhang Yi. Hindi nagmamadaling umatake si Zhang Yi, ngunit tahimik na hinintay si Lu Keran na gumawa ng kagamitan. Inatake sila ng King Insekto, ngunit sa oras na ito ang kapangyarihan nito ay lubhang humina at hindi na tulad ng dati. Ang buong kuweba ay nanginginig at ito ay naputol. Ang malalaking bahagi ng Yuanshi veins na may halong bato ay nahulog sa alien space ni Zhang Yi. Sa anino na espasyo, mabilis na nakita ni Lu Keran ang mga sound wave mula sa labas ng mundo, at sigurado, nakuha niya ang waveband na ibinubuga ng King Insect. Lumikha lang ng kaukulang interference band. Ang ganitong bagay ay isang piraso lang ng cake para kay Lu Keran. Ang paggawa nito ay tulad ng paggamit ng maliwanag na ilaw upang maging sanhi ng pagkabulag. Pagkalipas lamang ng 1 minuto, tuwang-tuwang nakipag-ugnayan si Lu Keran kay Zhang Yi, "Kuya, tapos na ako." Ito ay mabuti. Iniunat ni Zhang Yi ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang braso mula sa kanyang anino, na nag-abot sa kanya ng isang malaking sound wave emitting device. Saglit na nag-isip si Zhang Yi, pagkatapos ay inilagay ang aparato sa likod niya at sinimulan ito. Hindi maramdaman ni Zhang Yi ang paglabas ng mga sound wave dahil ito ay lampas sa saklaw ng pagtanggap ng tao. Ngunit nang magsimula ang makina, agad na naramdaman ni Zhang Yi ang panandaliang paninigas sa mga galaw ng King Insekto. Ito ay isang walang magawang pakiramdam ng biglaang pagkawala ng paningin. Katulad ng 3 Zhongyu ngayon lang. Naman, gumana. Isang mapagmataas na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhang Yi. Kung ikukumpara sa ibang mga nilalang, ang dahilan kung bakit ang mga tao ay maaaring maging primates ng lahat ng bagay ay dahil alam nila kung paano gumamit ng mga tool. Kaya mo na. Parang ikaw, bulag na lahat. Sabi ni Zhang Yi na may mapanuksong ngiti. Si Zhong Yu at ang 3 pa ay natigilan. Hindi nila inaasahan na magdadala si Zhang Yi ng toolman. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng Jingwei ay napakababa at hindi sinasadya ni Zhang Yi na sabihin sa iba. Gayunpaman, sa oras na ito, makikita ang halaga ni Jingwei. Sa ilalim ng utos ni Zhang Yi, sina Zhong Yu at Han Shanzuo ay agad na naglunsad ng matinding pag-atake sa King Insect mula sa kaliwa at kanan. Ganoon pa rin ang routine tulad ng dati, kung mas marami ang tao kaysa mas kaunti, saka kinugkob na lang sila. Ang tanke ay responsable para sa frontal containment, at pagkatapos ay lumilikha ng mahusay na mga pagkakataon para sa mga output player. Ang King Insect ay walang mga tool upang matulungan itong makilala ang direksyon nito, at kahit na dahil sa kaguluhan ng sound waves, ito ay ganap na hindi maaaring hatulan ang lahat ng bagay sa paligid nito. Ngunit nang malapit na ang pakiramdam ng krisis, ang 2 katawan nito ay nagsimulang lumaban ng marahas dahil sa instinct. 2 higit sa 500 metrong haba na katawan ang nag-vibrate, at pagkatapos ay ang high-energy na particle light ay bumaril sa kanluran na parang mga searchlight. Ngunit narito ang nakakahiyang problema. Dahil sa gulat, tumama talaga ang isa nitong katawan sa kabilang katawan nito. Tuwang-tuwa sina Zhong Yu at Han Shanzuo, at lalo nilang hinangaan si Zhang Yi, at sabay-sabay silang sumalakay ng walang awa. Nag-transform si Zhong Yu bilang isang higanting bato at sinuntok ng malakas ang lupa, tumagos ng malalim sa lupa na parabang napasok ito sa putik. Bita! Isang higanting espada na gawa sa solidong bato ang lumitaw sa kamay ni Zhong Yu. Hawak niya ang isang kalasag sa kanyang kaliwang kamay at itinaas ang isang higanting espada sa kanyang kanang kamay upang laslasan sa kaliwang bahagi ng katawan ng King Insekto. Si Han Shanzuo ay bumangon sa hangin at hinawakan ang katawan sa kanan gamit ang kanyang matutulis na kuko. Tumili! Nararamdaman ng King Insect ang panganib na papalapit at pilit na iniikot ang katawan nito upang labanan. Ang mga pag-atake ni Han Shanzuo at Zhong Yu ay nahulog dito na nag-iwan ng kakilakilabot na mga sugat.
Kasabay nito, sila mismo ay itinulak sa malayo ng desperadong ganting atake ng haring insekto. Walang magawa silang pinagmamasdan habang mabilis na gumagaling ang mga sugat sa katawan ng king insect. Li Tianggong, humanda ka at tandaan na makinig ng malinaw sa mga utos ko. Iniunat ni Zhang Yi ang kanyang kamay at binuksan ang dimensional na gate sa harap ni Li Tianggong. Bagamat walang makita si Li Tianggong, tumango siya. Kinuyom niya ang mahabang kutsilyo sa kanyang kanang kamay, at pinalibutan ng makapangyarihang supernatural na kapangyarihan ang kanyang katawan. Ang king insekto ay nabaliw sa oras na ito. Katulad ng isang taong biglang nabulag, napuno ng kawalan ng magawa at takot ang puso nito. Sina Zhongyu at Han Shanzuo, sa ilalim ng utos ni Zhang Yi, ay pinigilan siya. Pagkatapos, nag-utos si Zhang Yi, Li Tianggong, go! Nang walang anumang pag-aalinlangan, pumasok si Li Tianggong sa alien space ni Zhang Yi sa unang pagkakataon. Tapos na ang teleport. Sa ilalim ng utos ni Zhang Yi, inilunsad ni Li Tianggong ang kanyang 6 realms and distance. Inayos ni Zhang Yi ang direksyon para kay Li Tianggong. Ang kanyang kasalukuyang posisyon ay nasa itaas lamang ng kaliwang bahagi ng katawan ni King Chong. Bawasan mo. Malakas na sabi ni Zhang Yi. Si Li Tianggong ay parang isang bulag, ngunit ramdam din niya ang nakakatakot na aura ng king insect, at ang marahas na enerhiya na pumupuno sa buong si Reiti nang siya ay lumaban ng desperadong. Ngunit pinili niyang paniwalaan ito. Kaya hinawakan niya ng dalawang kamay ang hawakan ng kutsilyo at tumalon pababa mula sa ere. Ano? Pinutol ko ang lahat ng aking mga iniisip at walang anumang bagay na hindi maaaring labanan. Saan man dumaan ang talim, lahat ng mga target ay hahatiin sa dalawang hati. Hindi alam ni Zhang Yi kung gaano karaming mga core mayroon ang king insekto, ngunit kung puputulin niya ito mula sa gitna, walang magiging problema, di ba? Sunod-sunod na pinutol ng malaking liwanag ng espada ang ulo ng king insect, at dahan-dahang lumabas ang isang mahaba at manipis na linya sa gitna ng katawan nito. Napuno ng berdeng dugo ang hangin, at pagkatapos ay nagkaroon ng pagsabog ng T-poof. Tulad ng pagbubukas ng reservoir, isang malaking dami ng dugo ang lumabas na parang talon, na nag-spray sa mga katawan ni Zhongyu at ng iba pa. Si Li Tianggong ay biglang naging isang maliit na berdeng lalaki, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, malakas na tinanong niya si Zhang Yi, kagulo. Kumusta ka? Napatay mo ba siya? Tiningnan ni Zhang Yi ang dalawang bahagi ng katawan na parang mga burol at dahan-dahang bumagsak, at sinabing, mukhang pinatay siya. Ngunit may isa pa. Sa sandaling gumuho ang 2 piraso ng laman at dugo na iyon, ang kabilang katawan ng king insekto ay nagpakawala ng sobrang matinis na panaghoy. Pagkatapos sa harap ng lahat, lumingon ito, gumapang sa lupa, at mabilis na lumangoy palayo. Tumakas ito. Malakas na sigaw ni Zhang Yi. Hindi na nagawang mapanatili ni Haring Chong ang ilusyon, kaya hiniling ni Zhang Yi sa lahat na mabilis na tanggalin ang light shield at ituloy siya. Siya mismo ay humakbang pasulong at lumapit sa tuktok ng ulo ng king insect, sunod-sunod na nagsabog ng mga walang laman na bala mula sa kanyang 2 baril upang harangin ang dinadaanan ng king insect. Gayunpaman, ang depensa ng matigas na kalabaw ng king insect ay talagang sapat na malakas, at talagang nalabanan nito ang atake ni Zhang Yi, humahagulgol sa sakit habang lumalangoy ito patungo sa bunganga sa di kalayuan. Bagamat sinubukan ni Zhang Yi ang lahat ng kanyang makakaya na pigilan ito sa pagtakas, ang malaking tao na ito ay gustong umalis, at si Zhang Yi lamang ay hindi ito mapigilan. Sa oras na dumating si Li Tianggong at ang iba pa, bumulusok na ito sa muling nabuhay na bulkan, na nagdrill sa makapal at mainit na magma. Napatulala ang ilang taong dumating. Agad na nagpaputok ng magic crow wave si Han Shanzuo, at sa isang boom, ang buong burol ay ganap na sumabog. Ngunit ang sumunod ay isa lamang mas malaking pagsabog ng magma. Ang iskarlata pulang magma ay bumuhos sa buong kuweba na parang dugo, at ito ay umuusbong pa rin mula sa mas malalim na bahagi ng mundo. Ang mainit na hininga ay sadyang hindi matiis. Kahit na may defensive na paraan ang mga kanluranin, hinding-hindi sila makakapasok sa magma tulad ng king insect. Wala pa bang paraan para patayin ito? Nanlamig ang mga mata ni Zhongyu at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Kapag nakaligtas ang kakaibang hayop na may power index na 20,000 puntos, tiyak na magiging seryosong problema ito para sa Shengjing District sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, ang lahat ng kanilang mga pamamaraan ay walang pakinabang. Ito ay nasa ilalim ng lupa, hindi teritoryo ng tao.
Wala na talagang mas magandang paraan. Sinubukan namin ang aming makakaya. Kalmado ang ekspresyon ni Zhang Yi. Ginawa niya ang lahat sa abot ng kanyang kakayahan. Hindi man lubusang natapos ang gawain ay kaya pa rin niyang tanggapin. Ngayon siya ay nag-iisip tungkol sa kung paano minahan ang Yuanshi veins hanggat maaari at pagkatapos ay kolektahin ang mga ito sa kanyang sariling alien space. Pagkatapos ng lahat, ang King Insekto ay nakatakas, at ito ay mahirap na bumalik sa susunod na pagkakataon. Ngunit sa sandaling ito, nakatanggap si Zhang Yi ng kakaibang alon. Biglang dumating ang tawag ni Yang Xingxin. Kuya, biglang naging hindi mapakali ang malaking chinchilla, parang gustong lumabas. Sumilay ang pagtataka sa mga mata ni Zhang Yi. Pagkatapos ay tila may naisip siya, at sinabi kaagad, ilabas mo at tingnan mo. Ang malaking chinchilla ay isang kakaibang nilalang na kinuha ni Zhang Yi sa Star Island. Ayon sa pagsusuri ni Zukier, ang genetic sequence nito ay halos 30% lamang na katulad ng sa mga tao. Ito ay isang napaka-weird na bagay dahil ito ay mukhang isang mamal ngunit may mababang genetic sequence na pagkakapareho. Pagkatapos ng lahat, ang genetic sequences ng mga tao at saging ay 50% magkatulad. Iniugnay ni Zhang Yi at Zukier ang sanhi ng genetic mutations. Pero mahigit kalahating taon na ang lumipas mula nang maibalik ko ito mula sa Star Island, pero hindi ko pa rin maisip kung ano ang sikreto nito. Malinaw na ayon sa pagsubok, mayroon itong superpowers. Sa mga tuntunin ng kalidad ng mga superpowers, mayroon itong mga 9,600 puntos. Gayunpaman, ang aktual na pagiging epektibo ng labanan ay napakahina, at maaari lamang itong umasa sa likas na hilig upang protektahan ang sarili. Kasabay ng cute nitong hitsura at kakayahang tumugtog ng plauta, minsan naisip ni Zhang Yi na isa itong mutated na tao. Ngayon lang ang abnormal na reaksyon nito ay nagpaalala kay Zhang Yi na maaaring may espesyal na kaalaman ang taong ito tungkol sa underground. Masasabi bang isa itong nilalang sa ilalim ng lupa? Medyo na-curious si Zhang Yi. O baka ito ay isang minero o isang bagay na nagmutate dahil sa pagkakalantad sa misteryo ng Foggy Bottom. Ano man yon, nagpasya si Zhang Yi na ilabas ito at subukan. Kaya hindi nagtagal, tumalon ang malaking chinchilla mula sa kanyang anino. Nang makita ni Zhong Yu at ng tatlo pa ang eksenang ito, hindi napigilan ng kanilang mga talukap na mamula. Maging si Li Changgong, na isa ring estranghero sa sistema ng kalawakan, ay medyo naiinggit sa kakayahan ni Zhang Yi. Imbakan na espasyo, at ito ay isang puwang na maaaring mag-imbak ng mga buhay na bagay. Kapag ginamit sa larangan ng militar at mga labanan ng grupo, isa lamang itong kasanayan sa antas ng Diyos. Halimbawa, ang mga ito ngayon ay 10,000 metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Maging ang Ipsilon tulad ni Li Changgong, kapag hindi sila nakakuha ng sapat na supply, nasira ang kanilang combat uniform o kulang ang oxygen, malalagay sa panganib ang kanilang buhay sa panahon ng labanan. Matapos tumalon ang malaking pusa mula sa espasyo ng anino, ang mga mata nito na laging cute ay naglabas ng nagbabagang ilaw. Para itong civet cat na amoy daga at tumayo ang mga tainga nito. Malakas itong suminghot at saka tumalon pasulong sa bunganga kung saan patuloy pa rin ang pag-agos ng mainit na lava. Ang gumulong magma ay hindi nakapagdulot ng anumang pinsala dito. Gumagala ito sa magma, pagkatapos ay bumulusok dito, at pagkatapos ay ang dalawang malalaking mabalahibong kuko nito ay humukay pababa. Hindi nagtagal, naghukay ito ng malaking butas sa bunganga. Ito ay hindi isang malaking bulkan sa ilalim ng lupa, at ang magma ay tila hindi masyadong malaki. Ang malaking chinchilla ay naghukay ng daanan, pagkatapos ay tumalikod at napaungol ng EO kay Zhang Yi. Gusto mo sundan kita? Malamang naiintindihan ni Zhang Yi ang ibig sabihin ng Big Totoro. Sinabi ni Zhong Yu kay Zhang Yi, kagulo, isa ba ito sa iyong mga tauhan? Sumagot si Zhang Yi, mukhang makakatulong ito sa atin na mahanap ang tumakas na king insekto. Dapat ba natin itong ituloy? Hindi niya sinagot ang tanong ni Zhong Yue, ngunit binago niya ang isang bagong paksa. Sumimangot si Han Shanzuo, maaasahan ba ito? Ikinalat ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay at sinabing, masasabi ko lang na maaari mo itong subukan. Depende ito sa sitwasyon. Sinabi ni Zhong Yu sa malalim na boses, hinahabol. Ngayon habang ito ay malubhang nasugatan, maaari nating patayin ang isa sa atin mula sa kanluran.
Kung maghihintay tayo hanggang sa ito ay gumaling at patuloy na lumaki sa pamamagitan ng paglamon sa mga ugat ng Yuanxi, magiging mahirap para sa atin na magkaroon muli ng ganoong pagkakataon. Ang ilang mga tao ay hindi nag-aksaya ng maraming oras at nagpasya na ituloy ang nakaraan ng magkasama. Ikinabit ni Zhong Yu ang mabibigat na supernatural na sandata kay Xeren, at ganap ding na-activate ni Zhang Yi ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay sinundan ni Xeren ang malaking kuweba na hinukay ng malaking pusa. Sa bangin, ang rampaging Earth Centipede tribe ay tila naramdaman ang pagkamatay ng Insect Mother at ang sigaw ng King Insect, kaya lalo silang sumugod upang patayin ang lahat ng mga nanghihimasok na ito mula sa ibabaw. Minamaliit ng mga tao ang bilang ng tribong Earth Centipede. Kahit na ang legion na binubuo ng mga nangungunang dayuhan sa Western Region ay nasa ilalim ng labis na mabigat na pang-api. Nakipaglaban si Huahua gamit ang isang higanteng Purple Ground Centipede na may power index na 9,800 puntos. Pinunit ng mga pangil at kuko ang katawan sa alon. Ang labanan ay naging sanhi ng patuloy na pagkasira ng batong pader sa kailaliman. Ang isang malaking bilang ng mga ugat ng Yuanxi ay nakalantad mula sa pader ng bato, at ang asul na liwanag ay nananatili sa paligid ng pangkat ng alupihan sa lupa. Ngunit ang kanyang pag-iral ay nakatago sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ni Deng Xiantong. Matapos ang isang matinding labanan, ang isa sa mga pakpak ni Huahua ay natanggal, at ilang nakatatakot na sugat ang naiwan sa kanyang katawan. Ngunit kinagat din nito ang pangunahing bahagi ng lupang alupihan. Isinabit ang mga labi nito na may mabangis na tingin sa mukha at lumipad pabalik ng paliko. Puno ng mabangis na aura ang nasugatang hayop. Not to mention the centipedes around it, takot sila sa kapangyarihan nito. Pati ang mga estranghero sa ibang lugar ay natakot nang tumingin dito. Ito ba ang maalamat na pusang bahay na nilamon ang pinagmulan ng Diyos at ipopromote sa Epsilon maaga o huli? Sa mga taong tiyangang, lumanghap ng malamig na hangin ang Tianxiang Star na si Zhu Junji, nakaramdam ng pagkamangha at inggit kay Huahua sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi lahat ay kasing swerte niya at nakilala ang isang master na kasing galing ni Zhang Yi. Ang mga pinsala ni Huahua ay hindi maliit, ngunit sa kakayahan ng Glutonian, maaari nitong mabawi ang kanyang mga kapangyarihan at katawan sa pamamagitan ng pagkain. Kaya naman, diniin nito ang higanteng bangkay ng alupihan. Ang matatalas na ngipin nito ay nagbasag sa matigas na kalabaw, at nagsimulang lamunin ang laman at pinanggalingan nito upang maibalik ang sarili. Sa kabilang banda, si Liang Yu, Uncle Yu at Fatih Xu ay nag-aaway din ng husto. Ito ang unang pagkakataon na nag-away sila ng walang proteksyon ni Zhang Yi. Kailangan nilang umasa sa kanilang sarili para sa lahat. Maging si Fatih Xu, na sanay sa duwag, ay napukaw ang bangi sa kanyang puso dahil sa nakikitang dugo. Kapag ang isang tao ay handa nang magretiro mula sa hukbo, ang kanyang primitive killing instinct ay dahan-dahang magigising. Siya, Uncle Yu, at Liang Yu ay hindi lumaban ng nakapag-isa, ngunit nagtulungan. Si Fatih Xu ang may pananagutan sa pagkontrol sa field, at pagkatapos ay nagsagawa ng pangmatagalang pag-atake kasama si Uncle Yu. Gamit ang mga armas na ibinigay ni Lukeran, maaari silang magsagawa ng combat effectiveness na mas mataas kaysa sa kanilang sariling ability index. Ang pagiging sopistikado ng mga sandata nito ay kahit na ang mga estranghero mula sa ibang mga rehiyon ay hindi maiwasang magulat nang makita ito. Malinaw, ito ay hindi na isang simpleng modernong produkto ng militar, ngunit isang high-end na produkto na ginawa ng isang dayuhan na may mga advanced na mekanikal na kakayahan sa pagmamanupaktura. Sumugod si Liang Yu sa harapan, kasunod ang Flowing Snow ni Fatih Xu at ang pag-snipping ng baril ni Uncle Yu. At siya ay umangkop sa kakayahan ng hook rope, na patuloy na tumatakbo sa mga batong pader ng kalaliman. Ang sigaw ng dragon sa kanyang kamay ay nababalot ng mga supernatural na kapangyarihan tulad ng asul na usok, at pagkatapos ay sunod-sunod siyang lumipad sa mga alupihan. Walang mga napakagandang galaw o kumikislap na espadang nakakabasag ng lupa. Isang kislap lamang ng asul na liwanag sa gitna ng hangin, at nabasag ang core ng isang alupihan sa lupa. Ngunit ang labanan ay hindi palaging smooth sailing. Hindi nagtagal, si Liang Yu ay tinarget din ng isang malakas na alupihan sa lupa. Lumitaw ito mula sa mga anino, at isang itim na liwanag ang bumaril patungo sa likod ng ulo ni Liang Yu,